po sa iyong mga anak. Narito po kami ngayon, Panginoon, upang ikaw ay amin pong sama-samang paglingkuran, Panginoon. At sa oras pong ito, handang-handa po kami, Panginoon, na tanggapin anuman ang iyo pong sasabihin sa amin sa pamamagitan ng iyong alipin na gagamitin, Panginoon, upang ipahayag ang iyong kalooban sa oras na ito. Panginoon, salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na katulad nito. Ito po ang aming samo at dalangin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen and Amen. Palakpakan po ang Panginoon. Tayo po umaga, tayo po mag-uusap patungkol nga po sa secure in Christ. Tayo po ay meron po kasiguruhan kay Kristo. Amen. So, basahin po natin Ephesians chapter 1, verses 13 hanggang 14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. 14. Ang Espiritu ang katibayan na nakakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Amen. So mga kapatid, kung atin pong iintindihin at uunawain mabuti, yan pong Epeso, Kabanata 1, talatang 13 hanggang 14, makikita po natin dito na tayo po ng mga nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo sa pagkarinig po natin ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng ating pong kaligtasan. So mapapansin po natin mga kapatid na ang tanging paraan upang ang tao po ay maligtas, walang iba kundi po ang salita ng katotohanan. Amen? Sapagkat sa ngayon po mga kapatid, napakarami pong salita tayong mapapakinggan. Amen? Ang pangangaral po ay hindi na lamang sa pulpito nagaganap. Marami pong pangangaral na makikita po natin sa mga social media. Pero ingat po kayo, hindi lahat ng nangangaral doon ay totoo ang ipinapangaral. Magkakalaiki ka na naman. Kasi ang dami po ang daming followers, mga kapatid. Yung mga maling aral. So, matuto po tayong umunawa sa mga napapakinggan po natin. Hindi lahat ng tunog katotohanan na. May kasabihan nga po tayo, hindi lahat ng kumikinang ginto. Meron din namang mga tanso. Baka tayo matanso, mga kapatid. Amen. So, tayo pong lahat, God sealed us with the Holy Spirit of promise. Ito po yung isang patunay na tayo po ay mga anak ng Diyos, na tayo po ay authentic na anak ng Diyos. Meron po tayong selyo. At ang selyo pong ito o katibayan ito, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen. Na tinawag din naman siyang pledge of our inheritance. Pag sinabi pong pledge, ano ba yung sa Tagalog? Pledge, mga kapatid. Sige nga, bigyan nga po ako ng ano. Ano bang ibig sabihin ng pledge? Pangako, hindi po ba? Pangako. So pangako po yan, na tayo po ay mga mamana. Meron po tayong mamanahin. Sino ba dito ang may minana na? Kami po walang minana sa magulang namin kundi apelyido lang. Amen. At kung meron man utang, pwede. Pero pwede ko pong ipagmalaki ang aking pong apelyido. Amen. Sapagkat alam ko po na kahit po kami mahirap, iningatan din po ng tatay ko yung kanya pong apelyido. Naniniwala po kasi ako na kapag ang bata ay pinakain mo na galing po sa masama,
lalabas ang mga anak mo, masasama rin sila. Ito po yun. Garantisado po yun. Amen? Huwag na po kayo magtaka kung bakit napakaraming masama ngayon. Kasi kinakain po nila galing sa masama. Diba? Sa panlalamang, sa kapwa. Amen? Amen. Diba? Huwag natin sabi sa pangungurakot, sa panlalamang nila sa kapwa-tao. So, nandoon na po mga kapatid. Napakarami po. So, kaya nga po, many believers struggle. Marami pong mga katulad po nating mga mananampalataya ang nagkakaroon po talaga ng struggle. Nagkakaroon po talaga ng kahirapan. Dahil nga po sa kawalan ng katiyakan. Because of the lack of assurance. Dahil kung tatanungin tayo ngayon, ligtas ka nga ba talaga? Maano sabihin nyo? Ayun, bahala na ang Diyos. Tama, di ba? Bahala na ang Panginoon, siya nang nakakaalam eh. Hindi po ganoon. Mga kapatid, kinakailangan, alam mo kung nasa ang panig ka. Alam mo yung tinatayuan mo. Amen? Kasi meron kang pag-asa na galing sa Diyos. E anong silbi ng pag-asa nito? Kung hindi natin masabi na, oy, oo nga, ligtas talaga ako. Mamaya po, dadaanan natin yan kung ano yung mga katibayan na ito ay ligtas, mga kapatid. So, ito nga nakakalungkot mga kapatid. Share tayo ng share ng mga ibang mga ministry. Nakikita mo sa bakit hindi nila may share? Yung sa light gospel. Bakit sinishare niyo yung iba? Iniintindi niyo ba yung mga sinasabi nila? Tama ba yun? Mga kapatid, ito po yun ha. Tingnan nyo ha. The devil knows that if he can stir up doubts about your salvation, you will not glorify God as you should. So maliwanag po yan. Kung kaya po tayo at kung alam ni Satanas na kaya tayong paikot-ikutin para tayo ay magkaroon ng pag-aalinlangan sa ating pong kaligtasan, gagawin niya po yun. Amen. Dahil kapag tayo po nag-alinlangan, hindi po natin maibibigay sa Diyos yung nararapat na paglilingkod at pagsamba na dapat natin ibigay sa Kanya. Amen. So ang banal na Espiritu ang siyang garantiya. Next. Okay. The Holy Spirit is the guarantee that God will complete what He has begun. Ito po ay garantiya or katibayan na ang Diyos na nagpasimula ng mabubuting gawa sa atin ay tatapusin niya ito. Kaya huwag tayong mag-alinlangan. Kung tayo man ngayon ay nakararanas ng mga kapagsubukan, halos hindi natin makayanan. Sister Marife, di ba? Kasi kung tutusin, matagal ka ng ganyan, Sister Marife. Sasabihin siguro ng iba, Sister Marife, baka wala siyang faith sa Panginoon. Hindi. Huwag po natin pag-alinlanganan ang kakayanan ng Diyos na ibigay kung ano ang nais niya para sa atin. Pero ako po'y naniniwala na sa anumang sitwasyon, merong itinuturo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Maging sa karamdaman, meron siyang ibig itanim sa puso't isipan natin na magagawa niya na gawin sa iyo kung ano ang makapagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Amen. Di ba dapat proud tayo? Nagamit tayo ng Diyos para maitaas siya? Kahit tayo nahihirapan, kahit napakarami natin pagsubok, kung tayo po'y nag-i-strive, nagsusumikap, nagpapatuloy, sa kabila na tayo ay kapos, sa kabila na tayo hirap sa buhay, nagpapatuloy kahit maglakad. Amen? Diba? Napakalaking pagpapala yan para sa Diyos. Nakikita ka? Amen? Tandaan po natin, lahat po tayo haharap sa Diyos. Tama? Lahat tayo hahatulan ng Diyos. Paano ba tayo hahatulan? Hindi naman sinabi dahil sa ating nalalaman. Hindi. Kundi ayon sa ating mga gawa. Kaya nga po nagpapasalamat ako kanina dahil nakikita nila kung paano po ako talaga, sabi ko nga, hindi ko po, hindi ko hangad na kayo ay maalisan ng biyaya na galing sa Diyos.
Pero sinisikap ko sa aking sariling kaparaanan na makuha ko yung nais ko sa Diyos. Kaya maglilingkod ako sa Diyos sa lahat ng paraan na kaya kong gawin. Amen! Naalala ko tuloy si Gloria. Nakita ko dyan, nagmamap. Hoy, pastor, bakit nagmamap ka? Sabi ko, okay lang po yun. Amen. Kasi siguro yung pastor nila hindi nagmamap. Wala naman talaga siguro yung pastor na nagpapalis-palis pa ng mga dumi, ng kalat. Amen. Bago po kayo dumating, pawisan na po ako doon. Nagpapalit na po ako ng damit. Dito nyo siguro ako, naka-t-shirt lang. Amen. Kasi, gusto ko po kasi na maglingkod talaga sa Panginoon. Amen. Nawa, ganun din po ang maramdaman ninyo. Lalo na kayong mga kabataan. Mga bata pa kayo. Diba? Ayaw ko pong suluhin yung blessing. Gusto ko pong i-share din sa inyo. Paglingkuran ninyo ang Diyos. Sa kaparaan ng nais ng Diyos na gawin ninyo. Amen. Nandiyan po yung Holy Spirit. Kinukonvict tayo nito para tayo po ay tumalima. Sadly, ito nga po. The doctrine of the Holy Spirit is one of the controversial and decisive subject among Christians. So, nakakalungkot mga kapatid sapagkat hindi masyadong nabibigyan ng pansin ang topic na Holy Spirit. Sino nga ba ang Holy Spirit? Wala. Para sa inyo, sino pa talaga ang banal na Espiritu? Ba? Si Jesus mismo. Amen. Amen. Kasi sa iba, tatlo nga silang persona, magkakaiba sila, pero iisang Diyos. Ang hirap intindihin, no? Hindi ko po talaga maarok sa aking maliit na kaisipan yung aral ng Trinity. Iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Espiritu, pero iisa sila. Wow! Paliwalag nila. Kape, 3 in 1. Itlog, di ba? May shell, may egg yolk, merong yan. Alam niyo na yun? Di ba tatlo? Yellow, sasabihin nila. Water, pag ito ay na-frozen na, nagiging yellow. Pag ito nag-evaporate, water vapor, pero tubig yun. Sabi, bakit ito ganyan magpaliwanag? Magpaliwanag talaga ng Bible. Maliwanag na sinasabi po dito, ang Espiritu walang iba kundi si Kristo mismo. Dahil sinasabi nga po, Espiritu ng katotohanan. Ang tanong, sino ang katotohanan? Hindi ba si Kristo? Amen. At ang Diyos ay nagbibigay buhay. Tama? At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang salita ay nagbibigay buhay. Diba? So mga kapatid, tingnan po natin mabuti. So, many churches have strict over differences regarding the gift of the Spirit, especially prophetic utterance. So ito, marami daw pong mga simbahan ang nagkakawatak-watak, nagkakahiwa-hiwalay dahil lamang po sa pagkakaiba nila ng kaunawaan patungkol sa mga kaloob ng Espiritu. Ano ba itong prophetic utterances? Amen. Sa palagay nyo, ano ito? So, tinignan ko po sa Bible Dictionary ang prophetic utterance. Sabi po dito, it is correctly stating that what will happen in the future. Tamang pagpapahayag ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Kaya nga prophetic utterances. Amen. It is designed to instruct. So ito po ay ibinigay para turuan ang mga tao. Bigyan tayo ng instruction. Amen. Kaya meron pong tinatawag na prophetic utterance. Not just to focus on accusation and judgment. So, hindi lamang ito nagsasabi na, ay, ang hindi sumunod sa Diyos para urusahan. So, para bagang, ito yung judgment sa mga hindi susunod. Pero bakit mo sasabihin ang judgment? Talagang haharap sila sa judgment. Pero, nakaligtaan po natin sabihin yung mga dapat gawin. Yung instruction para hindi sila sumapit sa paghatol sa kanila ng Diyos. Ngayon mga kapatid, eto pa.
Pagdating po doon sa speaking in tongues, wow, dyan na po tayo nagkakaiba-iba. Salamat sa Diyos sapagkat kami po'y pinalaya. Kami ni Pastor Rick Ugalde, nung siya po'y nabubuhay pa, alam na po namin yan. Amen. At nagkaisa po kami sa aral patungkol nga po sa speaking in tongues. Amen. Kaya nga po, ingat po tayo sa ating mga napapanood. Meron po mga pastor, habang nag-preach, may sasalita ng wika. Bigla na lang masising. Nagsasalita siya ng maayos, biglang masisingit. Wala ba daw chill? Ano to? Tapos babalik ulit sa dati. Ano ba to? Tayo ba talaga yung naglulukuhan na lamang? Naintindihan ba nila ang kanilang mga ipinapangarap? Speaking in tongues, ang ibig sabihin niya sa Book of Acts, mga salitang nauunawaan, pero hindi natin salita. Lagi ko pong iniuulit-ulit niya para na yata akong sirumplakan dito eh. Pero okay lang. Kasi halimbawa, hindi ako marunong mag-check. Pero meron tayong bisitang Chinese. Bigla akong nagsalita ng Chinese na naiintindihan niya. Di ba? Yung ba'y kagagawan ko? Hindi. Ginamit lang ako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu upang salitain ko ang salitang o ang lingwahe kanyang naiintindihan. Amen? Diba? Hindi man ako marunong mag-Bisaya. Eh kung maraming Bisaya dito, bigla ako nag-Bisaya. Si Pastor, marunong na pala mag-Bisaya. Pastor, Bisaya ka? Hindi, hindi ko lang ako. Ba't marunong mag-Bisaya? Hindi ko alam. So ganun po yung speaking in tongues. Yung tongues doon, understandable, naiintindihan salita, pero hindi nila mother tongue. Amen. So nagkakaintindihan po. Ito pa. Miracle. Wow. Yan. Milagro. Mga himala. Sa Las Piñas dati meron doon, simbahan na. Oras ng himala. Umaten kayo dito. Mararanasan ninyo ang himala ng Panginoon. Yung pastor nila, very lively talaga kung mag-aral. Di ba? Himala eh. Ewan ko lang, buhay ko ba si Almeida? Wala na. Yan. Si Pastor Almeida, si Wendy Almeida, although oneness din po siya, pero ano talaga siya, nakafocus sa mga himala. Kaya ang kanyang fellowship ay Jesus Miracle Crusade. Miracle! Pero ako po'y naniniwala talaga sa miracle. At ang pinaniniwalaan ko, hindi yung pagpapagaling ng mga may karamdaman, kundi yung the greatest miracle na naganap sa buhay ng isang taong patay na buhay dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen! Dahil tayo pong lahat patay dahil sa ating mga kasalanan. Pero tayo po ay nagkamit ng buhay na walang hanggan. So ang kaligtasan po ng tao, yan po yung pinakadakilang himala. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Aanhin ko na gumaling man ako sa cancer, mamamatay pa rin ako. Pero hindi para ligtas ang kaluluwa. Diba? Aanhin ko yun. Himala. At mag-ingat po kayo sa himala, mga kapatid. Napakarami niya, lalo na sa Amerika. Sa totoo lang, akala niya mga Amerikano napakatatalino. Hindi po sila matatalino. Nalulungo po sila ng mga pastor. Kunwari, naka-wheelchair. Lumpo daw eh. Pero, gawa-gawa lang nila yon. Amen! Pag sinabi sa kanya, tumingin ka sa akin. Look at me! Sabi ng pastor. Then, stand up! Pagtayo. Okay. Walk. Lalakad na. Di ba palakpakan yung matao? Yay! Naka-cover po yun. Naka-televise yun. Siyempre mga wow, ang galing. Tapos, buhatin mo na ang wheelchair mo. Magaling ka na. Makakita ka bang dating lumpot, tumatalong-talong. Hangang-hanga ang mga tao. Hindi nila alam, niloloko sila. Si Benny Hinn, nakikita niyo yan? Number 1 po yan na sinungaling. Diba? Kayo ba naman nakatayo kayo, bigla kayo gagawin. Hoo! Tumpahan kayo lahat. Oh,
nakikita ko po yun. Buhubarin yung kanyang Amerikano, ikagod. Woo! Sa Pilipinas, meron din ganyan. Lahat lahat kayo tumba-tumba lahat. Tumba-tumba. Tumba-tumba pero si tao mo doon. Maraming ganon, mga kapatid. Meron ganyan. Galing daw sa Diyos. Ingat po tayo, mga kapatid. Ito yung panahon para tayo pa ay maging mapanuri. Amen? Hindi lahat na nagsasabi na sila ay Kristo. Totoo. Sa sabungan nga may Kristo. Ngayon, totoo ba yun? Saan nila mga kapatid? Tingnan natin mabuti. Yan, healing. Siyempre, healing. Sino ba naman ang ayaw gumaling? Di ba? Naalala ko dati noon, saan ba yun? Yung may mga dancing sun. Si Judiel. Sa Agoo yan, sa La Union. Di ba? Daming nabuang. Nagpuntahan ng La Union. Oh, hanga na sila. Pero bakla yun, si Judiel. Oh, niwala ka na nun. Gagamitin pa ng Diyos yung ganon. Karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Talagang tao pagdating sa pagpapagaling eh. Willing. Oh, di ba? Willing po tayo. Kapag pagalingan na ang pinag-uusapan. Okay. Some says that this gift ceased with the apostolic era. Others argue that they should be experienced on a normative basis today. So, nagsasabi po ang iba na sa panahon lang yan ng mga apostol, pero ang ganoong mga kaloob ang Diyos na speaking in tongues, na himala at pagpapagaling. So meron din po talagang pagpapagaling na nangyayari. Pero hindi po tayo nakafocus sa pagpapagaling. Dahil iba po kasi ang focus ng simbahan ito. Hindi po tayo after physical well-being ng tao. Tayo po ay mostly spiritual well-being ang ating focus, mga kapatid. Dahil ako po'y naniniwala na kapag maayos ang ating espiritu, magiging maayos din ang ating mga physical na buhay. Amen? Amen. Pero ang kabaligtaran, pwedeng ayos ang panlabas, ayos ang physical, sira ang espiritu. Di ba? Saan kayo? Ito na kayo sa ayos ang panloob at ayos din. Unti-unti na ayos din ang panlabas. Amen. So dapat ganoon po, mga kapatid. So, sabi nila, tapos na yan eh. Wala nang speaking in tongues. Ako po'y naniniwala na kinakailangan talaga ng speaking in tongues. Amen. Kasi kung tayo po'y magmimisyon, di ba? Kailangan natin aralin yung wika ng pupuntahan natin. Alam nga naman, pupunta ka sa Amerika, hindi ka marunong mag-English, kukuha ka pa ng translator. Yan ang hilig ng mga Pilipino. Kukumbila tayo ng mga Amerikanong preacher, hindi naman marunong mag-Tagalog. At kukuha sila ng interpreter. Bakit? Sila Jonathan Edward pa. Yung bang mga dakilang mga misyonero, nagpunta pa sila sa China, halimbawa sino pa yung misyonero sa China na maalala. Bago siya pumunta doon, inaral niya na ang lingwaheng Chino. Para pagdating niya doon, marunong na siya mag-Chinese. Amen? Saan ka nakita? Puting tao, marunong mag-Chinese. O diba? Pero hanga ang mga Amerikano sa atin. Kahit tayong brown man, marunong tayo mag-English. Diba? Kaya pwede tayo pumunta ng Amerika. Pero yung mga Amerikano, bibihira ang marunong matagalog. Kaya wala lang silang karapatan pumunta sa Pilipinas eh. Diba? At yung mga Amerikano yun, ang kinakain nila, masasarap na pagkain. Amen? Amen. At patitirahan mo yun sa hotel. Bakit mo alam, Pastor? Siyempre, alam mo yun. Di ang biyayaan ang mga Pilipino. Alam nyo ng mga Pilipino, napaka-hospitable. Amen. Kahit wala silang pera yung church nila, kukuhan natin si
si pastor ganito, so and so na isang unit sa hotel, doon siya titira. Ang bagal tayo mga miyembro. Naglilingkod pa talaga sa Diyos. Ang naglilingkod sa Diyos, kahit pahigain mo sa sahig mo, hindi gano'n. Amen? Hindi siya naghahanap ng kaginhawaan ng buhay. Ang gusto niya, magbigay ng kaginhawaan ng buhay sa iba. Amen? Nawa tayo po sa paglilingkod natin, dapat ganun tayo mga kapatid. So pakibasa nga po. 1 John 4:1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabi na sa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukan niyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Sapagkat marami ng buwad na propeta sa mundong ito. So maliwanag po yan, hindi lang ako nagsasabi. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos nagsasabi, mga minamahal, do not believe every spirit. Huwag ninyong paliwalaan ang bawat espiritu. Test the spirit. Subukin ninyo ang espiritu. Kung sila nga ay sa Diyos, sapagkat sa ngayon, sa panahon natin ngayon, madami sa kalaban. Tandaan po natin, our enemy, the devil is the number one faker. Ano yung faker? Deceiver, manlililang, mandaraya. Si Satanas po ang number one na faker. Amen. Kung merong fake news, si Satan ang gumagawa. Kasi number one siyang faker. Amen? Ingat po tayo. Amen. So, lahat po tayo kinakailangan magkaroon ng biblical discernment. Ano yung discernment, mga kapatid? Pag sinabing discernment, dapat po marunong tayong umunawa. Meron tayong kakayanan na unawain. Magsuri. Amen? At hingin sa Diyos kung ano ang totoo. Amen. Sapagkat hindi naman po tayo lilinlangin ng ating Panginoon. Lagi niyang sasabihin sa atin ang katotohanan. Then, let us study the Holy Spirit. Pag-aralan po natin ang Holy Spirit. Next, po tayo. So, let us study the Holy Spirit and His ministry of making a Christian a secure one. So, mga kapatid, pag-aralan natin kung paano po tayo ginawang siniguro ng ating Panginoong Kristo. Amen. Number 1, how do we get the Holy Spirit? Paano ba natin makakamtan ang Holy Spirit? Naalala ko po noong una po kami sa aming pong pananampalataya. Ang sabi sa akin, Brad, gusto niyong matanggap ang Holy Spirit? Di ba, Sister Jenny? Sister Joanne? Opo, Pastor! Sige, magpuri tayo, mag-concentrate tayo para bagang merong formula eh. And then, sumigaw ka, sabihin mo, Panginoon, sige, magpuri ka, sige, sige. Yung pastor, ina-encourage kami, sige, sige, sige. Then, syempre, nagkakaroon po kasi parang dumarating po tayo doon sa kasukdulan ng ating pong nararamdaman. Kumbaga sa English, ecstasy. Amen. Then, sa kasisigaw mo, sa kapupuri mo sa Diyos, magti-twist daw ang dila mo. Then, yan na! Sabi ko, yan, sige, 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 sige! Hanggang sa, syempre, ikaw naman, yun, tuwan-tuwa nga ako, nakapagsalita ako ng wika. Yan! Tinanggap mo na ang Holy Spirit. Mali. Mali po sila. Mali pong aral yun. Na para bagang, para matanggap mo ang Espiritu, magsusumita ka. Dahil ang katotohanan, ang tao, ang isang Kristiyano, kapag ikaw ay pinili ni Kristo, kapag ikaw ay na-born again, may Espiritu ka na ni Kristo. Alam nga naman, na-born again, kapatay ka pa din. Kaya kung nga ipinanganak, buhay ka eh. Amen? Ipinanganak ka sa buhay na walang hanggan. Ipinanganak ka sa Espiritu. Ibig sabihin, mayroon ka ng buhay na espiritual. Dati ganun ang iniisip ko talaga. Sila, pinakailangan kong pang sumikapan,
na matanggap ang Holy Spirit. Then yun ang tinatawag nilang baptism of the Holy Spirit. Ha? May baptism ba? Iniutos ba sa Bible yun? Hahamunin ko na sila ngayon. Dahil ako po kasi dati mangmang eh. Pero ngayon, wala pong utos na tayo po ay mabaptize ng Holy Spirit. Ang utos sa tao, mapuspos ka ng Spirit. Be filled with the Spirit. Be filled, mapuspos ka. Iba yung meron ka ng Espiritu sa napuspos ka ng Espiritu. Mamaya, dadaanan po natin yan. Gusto ko po kasi maintindihan natin mabuti. Kasi dumating na po tayo, lahat po tayo mature na dito eh. So hindi tayo po pwede lang salvation lang lagi. So, although salvation ang topic, mas malalim na. Amen. So, sinasabi, pakibasa nga po, Luke 11:13. Tingnan natin. Kayo nga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Okay. Yan po ang ginagamit ng mga mangangaral na iba. Na talata, Luke 11:13. Tingnan nyo. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Pansinin nyo? Pag humingi ka raw sa Diyos na Holy Spirit, ibibigay sa'yo. Ang tanong ko nga ganito, paano hihingi ang isang taong patay para siya mabuhay? Alam natin na ang Espiritu ang nagbibigay buhay. So paano hihingi ang isang patay? Sige nga. Paano hihingi ang isang patay? Isip po tayo, mga kapatid. Hindi pa talaga. O baka mali ang pagkaunawa ng context. Amen. So, sa pag-aaral ko kasi ng Bible, hindi tayo verse by verse. Kasi titingnan na po natin para maintindihan mong mabuti ang isang verse, kinakailangan magkukonsulta ka sa laon ng mga talata at sa mga susunod na talata para masasabi natin na tayo nag-aral by context. Amen. Tandaan po natin, before Pentecost of Acts chapter 2, bago po ang Pentecost, kasi ang Pentecost sa Acts chapter 2, sa New Testament na yun. So sa Old Testament, nakikita po natin at alam po natin yan doon. Doon po ay kakaunti lamang o iilang tao lamang ang tinatahanan ng banal na Espiritu. Only few were dwelled by the Holy Spirit, and it was not necessarily permanent. So ang Espiritu noon, hindi permanente. Bakit ko nasabi? Pakibasa. Psalms 51 verse 11. Si Haring David, nung siya po'y nananalangin ng pagsisisi sa ating Panginoon dahil sa kanyang kasalanan. Ito ang kanyang sinabi. Do not cast. Sige po. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Yung banal na Espiritu ipagwari. So, ito po. Sa English tayo. Salamat po. Do not cast me away from your presence. Huwag mo po akong palayasin, paalisin sa iyong presensya. And do not take your Holy Spirit from me. Sabi ni David, huwag mo pong alisin sa akin ang iyong banal na Espiritu. Ibig sabihin, inaalis ng Diyos. Kaya sabi ni David, huwag mo pong alisin sa akin ang iyong Espiritu Santo. Amen? So, ibig sabihin, hindi permanente. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, kung aalisin ang ating Espiritu, o yung Espiritu ni Kristo sa iyo, anong mangyayari sa iyo? Mamamatay ka. Pero hindi po namamatay yung Kristiyano. Siya pa rin. Although anak ka ng Diyos, pero dahil nga po nagkasala ka, lalayo ka sa Panginoon. Pero anak ka pa rin. Kaya po meron mga backslider na tinatawag. Sister Weng, di ba? May mga backslider. Pero anak yun ng Diyos, nag-backslide na yun. Dumating lang siya sa punto na hindi na nakayanan. Ang bigat ng mga nagawa ng mga pagkakasala.
Kaya siya nag-backslide. Pero dumating ang pagkakataon na siya ay ibinalik muli ng Panginoon. Amen? Di ba? So nakabalik. Ngayon ang tanong, anak ba talaga sila doon? Anak sila. Kaya nga sila nakabalik dahil sila yung mga anak. So, hindi po dapat hatulan, husgahan yung mga nagpapaslide. Amen? Still, they are sons of God. Hindi man tayo talaga hukom. Amen? Kaya patuloy pa rin natin silang iginadalangin. Amen? Okay, so, on the day of Pentecost, yan, ito na po yung sa Book of Acts na to ha, the Holy Spirit came powerfully upon the believers, thus fulfilling God's promises. Doon po sa Joel chapter 2, verse 28 hanggang 29. Pagkatapos nito, magkakaroon po ang aking espiritu sa lahat ng tao. Pahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panatinig at inyong mga kabataang lalaki at makakakita ng mga kakitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahon iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Amen. So, meron po talagang dakilang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos. At yun po ilaganap sa Acts chapter 2. Amen. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu. Na ano pa, ang upper room ay, kumbaga, talagang parang nayanig mga kapatid. Dahil nga po, napuspos sila ng banal na Espiritu. Amen. So, ibinuhos. Yan ba ay nananalangin ba sila? Panginoon po, ibuhos mo sa amin. Hindi. Basta nananalangin lang sila sa Panginoon. Amen. They are praising God. Pero ibinigay sa kanila ng Diyos ang kanyang Espiritu. Amen. At hindi naman natin malalaman yan kung hindi na isulat at kung hindi naganap sa kanila. Amen. So, we see the Spirit coming first on believers in Jerusalem, then in Samaria, on the Gentiles, and then to the remotest part of the earth. The moment you believe the message and put your trust in Christ, God seals you with the Holy Spirit. So, sa sandali na tayo po ay naniwala sa mensahe ng kaligtasan at nagtiwala kay Kristo, dito po tayo sinelyohan ng Holy Spirit. So, ibig sabihin ng selyo, ibinigay sa iyo. So, ano ba ang kahalagahan ng selyo, mga kapatid? So, ano ba yung selyo? So, para masabi na ang isang bagay ay authentic, totoo, kinakailangan may seal. Diba? Ang titulo na walang selyo, fake po yun. Amen? So, ang nagsasabing Kristiyano sila, pero walang nabago sa buhay nila, isa lang ibig sabihin, wala sa kanila ang Espiritu. Amen? Dahil ako po'y naniniwala, lahat ng may Espiritu ni Kristo, may pagbabagong nagaganap sa buhay. Amen? Diba? Hindi ko naman nakikita ang puso ninyo. Baka yan ay bagong-bago na. Hindi ko naman alam kung anong nasa isip nyo. Baka yan din ay nabago na ng salita ng Diyos. Pero kapatid, ipakita nyo sa gawa ang pagbabago. Amen? Ipakita natin para yung mga nagbabasa ng ating buhay, mabasa nila. Na yung tao yan, binago na ni Kristo. Amen. Unti-unti, kasi mahirap talaga magbago. Lagi ko po sinasabi yan sa mga pamangkin ko. Sabi ko, totoo yun, mahirap magbago. Pero kung hindi kayo magbabago ng isip, hindi kailanman kayo makapagbabago ng buhay ninyo. Kasi ang pagbabago ng buhay nagpapasimula sa isip. Amen? Sa isip.
Hindi naman dito nang gagaling eh. Dito. Sige nga, pakibasa. Romans 12 verse 1. Ang sabi doon. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Verse 2. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiaya sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip. Amen? Pag-iisip. Hindi naman baguhin ng Diyos ang inyong mga damdamin. Hindi po damdamin na pinabago, kundi yung pag-iisip mo. Dahil yung damdamin susunod sa iniisip mo. Amen. Okay. Pag-uwi ko sa orasan, 11:20 na. So, papasasan na natin ito. Okay. The moment, ito na. So, pala ako dyan. Number 2 na tayo. Who gets the Spirit and when? Sino ba ang nakakakuha o nakatatanggap ng banal na Espiritu at kailan? Ang sagot, all believers receive the Holy Spirit the moment they believe in Christ. Yan po totoo. The moment na maniwala ka kay Kristo, meron ka ng Espiritu niya. Dahil hindi ka naman maniniwala kung hindi sa'yo ipinaintindi ng Espiritong nananakan na sa puso mo. Amen? Dati hindi ako naniniwala dun sa mga born again. Tinatawanan ko nga yan eh. Tinutuligsa ako. At kinikriticize ko talaga. Kasi ang unang nag-share sa akin yan, high school student, siguro second year high school siya. Sabi ko, ano ba naman alam mo dyan? Second year ko pa lang ako graduate na dyan. Oh. College na nga ako eh. Sabi ko, di ba kasi nasabi mo, mali yan. Para sa akin, yung Biblia, baliwala yan. Sige nga, sakay tayo ng patungong Bisaya, nagbarko tayo. Lumubog yung barko. Bumawa ka ako sa Bible mo. Patay ka, lumubog ka. Ako, hahawak ng malaking krus ko. Buhay ako. Ganun po ako magsalita. Manunuligsa. Pero salamat, dahil yung dating manunuligsa, ginamit ng Diyos. Kinausap ng Diyos, nagbago ng isip. Amen. Dahil binago ng Diyos ang puso at isipan na kanyang alipin. Okay. So, number 2, many teaches that there is a time lapse between believing in Christ and receiving the Holy Spirit. Sabi po ng mga tagapagturo, merong panahon sa pagitan ng iyong paniniwala kay Kristo at sa panahon na tanggapin mo ang Espiritu. Parang merong pagitan na panahon. Pero ang totoo, walang pagitan. The moment na ipinanganak ka sa Espiritu, may Espiritu ka na ni Kristo. Yan po yung aral ng Biblia. Hindi ko aral yon, aral ng Bible. Dahil paano mo maiintindihan ang Word of God kung wala ang Espiritu na nagpapaliwanag dito? Si Pastor ba may kakayanan magpaliwanag? Wala. Kahit hirap na ako magpaliwanag, kung hindi kayo tuturuan ng Espiritu na sa inyo, hindi nyo maunawaan ang aking sinasalita. Amen. Kaya nga po mga kapatid, Paul reiterates that all believers were sealed with the Spirit at the moment of faith in Christ. So the moment na naglagak tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon, meron na tayong Espiritu ng Kristo. It is significant that believers are never commanded to be baptized. Hindi kailanman ang mga mananampalataya inutusan na kinakailangan nilang mabaptize sa Holy Spirit. Hindi. Bagkos mga kapatid, tayo po ay inutusan na tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 5 verse 18, pakibasa. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sumalit ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So, utos yan. Dapat kayong mapuspos ng Espiritu.
huwag kayong maglalasing. Sabi, bakit inihambing ni Pablo ang paglalasing sa alak sa pagkapuspos ng Espiritu? Di ba? Paglasing ka ng alak, anong Espiritu ang nag-influensya sa'yo? Espiritu ng pataranta. Espiritu ng alak, di ba? Pag ikaw ay nasa ilalim ng Espiritu Santo, pagpuspos ka ng Espiritu Santo, di ba? Ikaw ay nai-influensyahan ng Holy Spirit. Amen. So, kaya, doon po natin masusukat. Doon natin makikita ang katotohanan. Amen. Kaya nga po mga kapatid, bakit kinakailangan tayo mapuspos ng Espiritu? At ito po ay paulit-ulit na sinasabi upang tayo po ay lumago sa Espiritu. Amen. Kinakailangan mapuspos tayo. Kasi, mga kapatid, magkaiba po yung indwelling sa infilling. Okay, bibigyan ko po ng distinction mga kapatid ha. Indwelling. Ano ba yung indwelling? Yun yung pananahan sa atin ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. This indwelling occurs when we first believe. Nung tayo po ay unang naniwala sa ating Panginoon, meron tayo. Indwelt na tayo ng Holy Spirit. When we're born again, we're not commanded to be indwelt by the Spirit. Indwelling indicates position in life. Pag sinabing indwelling, ang ipinapakita po nito ay yung pong katayuan natin sa harapan ng Diyos. Yung posisyon natin sa ating Panginoon. Kung tayo po ay pinalanahanan ng Espiritu ni Kristo, tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Kasi nandiyan sa iyo ang Espiritu niya. That is your position sa harapan ng Diyos. Pero, eto na, yung infilling, yung pagpuspos mga kapatid, ito po ang ipinapakita po na dito sa atin ay ang ating pong direction. Yung una, yung posisyon. Diba? Doon sa indwelling, yung posisyon ang binibigyan ng Diyos. Sa infilling, our direction. Okay. Being filled is a repeated experience, something to ask God for. So, yung pong infilling, yung pagpuspos, yun po ang idinadalangin natin sa Diyos. Panginoon, puspusin mo po ako ng iyong Espiritong Banal. Kasi gusto po natin i-direct tayo ng Diyos. Gabayan tayo maging sa ating pong mga decision making, sa ating mga pagpapasya sa buhay. Hinihingi natin yung direction ng Diyos. Although marami tayong alam, dahil syempre, bago ka naman gumawa ng isang bagay, inalam mo muna. Pero, hindi lahat ng alam mo ay yun na talaga ang katotohanan. At yun ang gusto ng Diyos. Kinakailangan hihingi tayo sa Diyos ng direction. Amen. So, being filled affects those who are yielded to God. So, kung tayo may puspos ng Espiritu ng ating Panginoon, meron po itong malaking epekto sa buhay po natin. Amen. Yun yung sinasabi ko, mababago talaga ang ating pong pagkatao. We can experience the lost effect when we rebel against His will. Can be renewed through repentance. Being filled results in the power of the Spirit at works within. So kung tayo po'y puspos ng Espiritu ng ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng lakas sa loob upang isagawa ang nais ng Diyos para sa atin. Diba? Kasi, tayo po mga tao, meron po tayong sariling desire. Tama? Meron tayong gusto sa sarili natin. Pero alam natin ang katotohanan na hindi ang gusto natin ang dapat masunod, kundi kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Not my will, Lord, but your will be done. So, paano mo malalaman ang will ng Panginoon kung wala sa iyo ang kanyang Espiritu? So, kinakailangan natin ng
infilling of the Holy Spirit. Diba? Meron ka ng, para lang yan, ganito lang yun, halimbawa natin. Nilikha tayo ng Diyos, lahat may muscle. Di ba? Wala namang tao walang muscle. Meron tayong muscle. Pero bakit ang muscle ko hindi katulad ng muscle ni Arnold Schwarzenegger nung bata pa siya? Bakit? Kasi siya, talagang dinevelop niya. Kumakain siya ng para sa pagpalaki ng muscle, ako hindi. So lahat tayo meron. Lahat tayo may espiritu ng Diyos. Pero bakit hindi natin nagagamit? Kasi hindi natin dinidevelop. Hindi natin ginagamit ang espiritu ng Diyos. Tama? Kasi ang muscle na laging gamit, lumalaki. Amen? Di ba? Subukin mo. Huwag kang sakay ng sakay. Maglakad ka. Magkakamasin ka dito. Yung hita mo lalaki. O, di ba? Igib ka ng igib ng tubig. Yung mga wala pang gripo, umiigib sa poso. Oh. May mga muscle na. Oh. 2 timba. Malalaki. Buhat-buhat. Kaya nga pastor, hindi ako lumaki. Bakit? Kasi sa kabubuhat. Ano lumaki sa'yo? Braso ko. Oh. Lumaki muscle ko. Kasi na-exercise. Sa mga kapit, ganun din yun. Yung ating espiritu, kinakailangan ma-exercise yan. Okay. So, pakibasa po, Acts 11:24. Mabuting tao si Bernabe, kasamus ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Okay. So, ito po. Dahil nga po ang katotohanan, bawat isang mananampalataya ay meron ng banal na espiritong nananahan sa kanya. Meron po. Meron sa loob ninyo na Holy Spirit. If you truly believe in God, meron ka ng Espiritu. Kapag ikay na ipanganak ng muli sa Espiritu, meron ka ng Espiritu ng Cristo. Okay. So, from the moment of salvation, napasa inyo na ang banal na Espiritu. We should ask God for that and remove every hindrances so that we increasingly characterize being full of the Spirit. Katulad nga po ni ni Bernabe. Sa Tagalog, o sa English po, parang Barnabas. So si Barnabas, mga kapatid, siya po ay puspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Then, puntahan na po natin number 3. How does we know if we have the Holy Spirit? Paano ba natin malalaman na mayroon tayong banal na Espiritu? So paano mo malalaman na nasa sa iyo ang Holy Spirit? Many evidences reveal the Spirit's presence in our lives. Marami pong ebidensya, maraming katibayan na tayo po ay nagtataglay ng banal na Espiritu. Letter A, we heard the gospel of salvation and recognize it to be true. Nung marinig natin ang pangangaral ng mabuting balita, naniwala tayo na ito ay totoo. Ibig sabihin niya, may Holy Spirit ka na nagpapatotoo. Tama ang dapat gawin. Ephesians 4:18. Ephesians 4:18. At wala silang pag-unawa dahil sa kanilang kamamangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Okay. So, ito yung dati nating kalagayan. Wala tayong pag-unawa sa salita ng Diyos. Kasi pinandilim ang ating kaisipan ng kaaway ng Diyos ng sanlibutan. Pero, nung tayo po ay nagkaroon na ng Holy Spirit sa buhay natin, nagkaroon na po tayo ng pang-unawa. Kaya naintindihan na po natin ang mabuting balita. Letter B, we believe the gospel and we're saved. Dahil nga po, sa tayo naniwala sa Ebanghelyo, tayo po ay naligtas. Yan po ay katotohanan. Na hindi ka maniniwala kung hindi gumawa ang Diyos ng himala sa iyo. Na binago niya ang dati nating madilim na kaisipan. At pinaniwalaan natin ang mabuting balita. Tayo po ay naligtas. Pakibasa nga po, 2 Corinthians 4:4-6.
mananampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Five. Sapagkat ang Diyos na natutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalwalatian ng Diyos na nakakayag sa mukha ni Kristo. Amen. So akala siguro natin, mata lang ang malabo. Bisa pati isip natin malabo din. Amen. So kinakailangan talaga pagliwanagin ng Diyos yung ating kaisipan para maunawaan po natin na si Kristo, siya talaga ang Diyos na totoo. Amen! Amen. Ito mga bata. Okay, meron kayo mga kids. Okay. Letter C. The Holy Spirit replaced our despair with hope in God's promise. So, ang banal na Espiritu, pinalitan ang ating mga pagiging desperado sa buhay at binigyan tayo ng pag-asa. Amen. Sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Paul describes unbelievers. Pakibasa po, Ephesians 2:12. Noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng Kristiyano na babatay sa mga pangako ng Diyos. Noon nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Diba? Dati, ganun tayo eh. Hindi tayo umaasa sa Diyos. Pag wala tayong pera, isip agad tayo, kanino kaya kumuutang? Ay, kibumbay na lang kaya? Hindi. Doon sa kumari ko, mapera yun, utangan ko nga. Bakit? Bakit tao ka agad ang una-una natin pinupuntahan? Ba't di tayo mag-pray sa Panginoon? Nahiya ka. Dahil ang sagot sa'yo ng Panginoon, anak, huwag kang mukhang pera. Mabubuhay ka. Kahit sa oras na ito, sa araw na ito, wala kang pera, hindi ka naman mamamatay. Amen? Amen. Dahil bukas, bibigyan kita. Ganun lang. Eh, ikaw nagmadali eh. Ayun. Nalubog ka sa utang. Diba? Alam niyo, ang utang mga kapatid, bigyan ko kayo ng tuluha. Ang utang parang kumunoy. Habang kumakawag-kawag ka, gusto mong makawala, lalo kang ilulubog. Huwag ka naman gumala. Yung kamay ko, itasin na lang, Lord, help me. Diba? Walang ibang pwedeng tumulong sa'yo kung hindi talaga naaapak sila. Dinulubogin sila. Hayaan mo ang kamay ng Diyos na nasa langit ang siyang bumango sa iyo sa lugar na iyong pinasasama. Amen. Magtiwala po tayo sa Diyos. May Espiritu ka eh. Amen? Diba? Despair ka na, desperado ka na. Makukulong ako, pastor. Ang dami kong utang. Hindi magpakulong. Diba? Bakit? Inutusan ba kitang mangutang ka? Kaya ka umutang dahil gusto mo yun. Amen? Dahil naghangad ka. Amen? Pero kung wala akong paghahangad, hayaan mo sila. Okay lang yan. Okay lang yumaman sila. Kasi mayaman na naman doon. Lagi kasi natin nakakalimutan kung sino tayo. Okay? Then, makibasa po, Romans 15:13. Pusinawa kayo ng Diyos na siyang buhay ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalangan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Now may the God of hope fill you with all joy. Puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong o lahat ng kagalakan, joy, and peace in believing. Diba? Kapag tayo po'y naniniwala kay Kristo, masaya po tayo, nagagalak tayo kahit wala. Amen!
Nagagala ka kahit naghihirap ka. Pero kung hindi ka nagagala sa paghihirap mo, mag-doubt ka sa sarili mo. Baka wala ka nga kay Kristo. Diba? Dapat may kapayapaan ka. Dahil naniniwala ka kay Kristo, dapat may kapayapaan. Dahil ang katotohanan, si Kristo ang kapayapaan. Amen! Amen. Ngayon, bakit ka naguguluhan? Kasi wala ka kay Kristo. Amen! Amen. Kung ikay masaya at may kapayapaan, bakit? Okay. Letter D. We began to enjoy the riches of our inheritance in Christ. Kung tayo may Espiritu ni Kristo, tayo po ay nag-i-enjoy. Tayo po ay natutuwa. Nagagalak tayo, mga kapatid. Dahil po, tayo ay mga tagapagmana. Amen? May mana tayo. Sabi ko nga po kanina, kami mahirap lang eh. Wala kami minana. Ang mana talaga utang eh. Sa lahat ng mana, yun ang hindi pinag-aagawan, Sister Penny, di ba? Yung utang, walang nag-aagawan. Kaya yun ang gusto kong ipamana sa mga anak ko eh. Utang. Para walang mag-agawan. Kasi kung lupa yan, baka magpatayan pa sila. Baka magpatayan sila dahil sa kayamanan. Pero pag utang, bahala na. Kung paghahatian man nila yan, sigurado yun, eksakto yun, fair yun. O ito ang utang ni Papa. O, 1,000. 500 tayo. O, ganun din naman kaya kong utangin eh. Kasi yun din yung kaya kong bayaran. Hindi kailangan ako mangungutang kung hindi ko kayang bayaran. Kasi yan po yung filosofiya ko sa buhay. Amen. Number 5, letter E. The Holy Spirit began to produce His fruit in us. Alam natin tayo may Espiritu dahil nga po, mga kapatid, sa ang Espiritu na nasa atin ay nagbubunga. At ito po ay ang mga bunga ng Espiritu. Galatia 5:22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinagunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Ang tanong, ito, meron na ba tayo yan? Kahit man lang isa o dalawa o tatlo, dapat meron tayo yan. Meron ba? Ito naman kasi, Meron naman. Yes, palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron. Opo, nakita ko na. Meron. Meron po tayong bunga ng Espiritu. Okay. Number 4 na tayo. Nagmamadali na tayo. Time na. Nakita ko na, tinas na yung 5 minutes. 5 minutes lang ha. Okay, tatapusin ko. Number 4. What does it mean to have the Holy Spirit? Ano bang ibig sabihin ng meron kang banal na Espiritu? I have security of knowing I belong to Christ forever. Dahil alam mo may Holy Spirit ka, meron kang kasiguruhan. Dahil alam mo, nakabilang ka sa pamilya ni Kristo. Amen? So meron pong dalawang metaphor na magpapaliwanag pa sa mga bagay nito. Letter A, we can feel secure in Christ because of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the seal of God's promises to us. So, Romans 8:16, pakibasa po. ang Espiritu ang nagpapalito kasama ng ating Espiritu na tayong mga anak ng Diyos. Diba? Ang Espiritu ni Kristo ang nagpapatotoo sa ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Then letter B, we can feel secure in Christ because the Holy Spirit is the pledge of our inheritance. So ito na po yun. Pag sinabing pledge, parang maunang bayad. Guarantee. Yan. Down payment ka, di ba? Nawala. Okay. Temporary collateral. Na ito'y kukumplituhin kapag dumating na po ang takdang araw ng napagkasunduan. The Holy Spirit is the down payment of the full blessing of our future redemption. Amen. Then number 5, last na po yan. 3 minutes pa.
how should we respond to having the security of God's seal and pledge? Ano ba ang magiging tugon natin kung alam natin na tayo nga po ay sinelyohan at pinangakuan ng ating Panginoon? Ang sagot, we should praise and glorify Him. As Gentile, we become fellow heirs and fellow member of the body of Christ and fellow partakers of His promise. This should cause us to praise and glorify our Lord Jesus Christ. So, yung tugon. Yamang alam mo na meron ng banal na Espiritu, dapat na tayo magbigay papuri at luwalhati sa ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayo.